2026. Kumusta po ang pagdiriwang ninyo ng bagong taon kagabi? Well, sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, alam ko na idiwang nyo po ito ng masaya, masigla, kahit simple, basta masaya, dahil sa presensya ni Hesukristo, panalo. Okay? So 2026, nandito na po tayo sa isang bagong taon na yung paligid, makikita po natin na it's something like parang, alam po ninyo yun, yung parang, itong napansin kong hindi nagbabago kada dumarating ang bagong taon. Pare-pareho pagkatapos ng bagong taon, parang smoky pag umaga, no? 'Di ba? Parang mahamog siya. Siguro dala ng mga uso. Wala namang gano'n nagpaputok kagabi. Wala pong gano'n talaga. Nag-noise barrage lang yung mga kapitbahay namin. Then, yes, ako po kagabi talaga, nagmi-music lang po kami. Ayun, pas kumakain. Iba-iba po ang paraan. Importante yung peace mo. Nasa puso mo si Jesus, si Jesus. Dun po talagang yun ang pinaka-importante. Because each New Year, pumapasok tayo sa isang panahon na hindi natin alam kung ano yung what will bring us, no? Parang hindi natin alam kung anong dala nito sa atin. Pero isa lang po ang katiyakan dito. Bawat taon na pumapasok, no? Nandyan si Hesukristo kasama natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, 2026. Marami kayong maririnig ng mga prediction, marami kayong maririnig ng mga ganito, ganyan. Hayaan nyo po sila. Kaligayahan po nila yun. Pero ito lang pong sasabihin ko po sa inyo. May mga prediction po talaga na nakahula na sa Bible. At itong mga prediction sa Bible na ito, kapag ka nakikita ninyong na-unfold, especially dito sa Middle East, wala po tayong magagawa dyan. Dahil yan po ay talagang magaganap. Okay? Yan po yung sinasabi ng Bible na apocalyptic events na mangyayari sa end times. No? Kaya, pag Middle East na po ang involved, ulit-ulitin ko po rito sa video natin, no? Sa videos natin, sa mga vlogs natin, ulit-ulitin ko. Pag Middle East ang involved, approaching talaga dyan yung, yung second coming. Kapag kami mga natutupad. Kasi second coming lang po talaga ang merong mga signs. Wala pong signs and wonders ang rapture because rapture is a mystery at ito po ay ipinagkaloob lamang po sa church. Hindi po ito sa mga Hudyo, no? Karamihan po ng mga matutupad na hula, no, sa Revelation ay patungkol sa mga Hudyo sapagkat sila po ay tumanggi sa Panginoong Hesukristo, natigil po yung time clock sa kanila, no? Kaya pagdating po ng pag-usad ng mga propesiya sa kanila, nagsisimula na pong umikot yung timetable nila, okay? Kasi matutupad po lahat ang nakasulat po sa Biblia, okay? Ngayon, 2026, paano natin haharapin ito? Simple lang po. Face 2026 with the love and grace of Jesus. Marami yan. Marami kang pwedeng ma-encounter. Yung iba nga, first day pa lang ng taon, di ba? May mga, iba maganda nangyayari. Yung iba naman, yung mga nabitin na mga transaction, ng mga nakaraan na taon, para itutuloy ngayon. Aminin po natin, nakapagbakasyon po tayo. Ako nakapagbakasyon ng ilang araw din. And ngayon, balik na naman sa work pagkatapos po ng lahat. Parang nabitin ka, pero ganun pa man, ayos lang. Kasi ang Panginoon po talaga natin, alam mo, kaya nagbabakasyon ka, kaya nagtatrabaho ka, kasama po natin siya lagi. No? And let 2026 be a fruitful year sa atin. Hindi dahil ikaw ang gagawa ng fruit, kundi dahil si Hesukristo ay laging nasa panig natin, kasama natin. At sabi nga ng Bible, if God is for us, who can be against us? No? Alam natin na si Jesus ay laging nasa panig natin. Yan po ay isang panalong kaisipan. No? The Lord Jesus Christ is someone o ang tanging rason bakit ang Kristiyano ay laging masaya. Hindi pwedeng ma-down ng isang mananampalataya kahit ano pa yung mga hamon na dumarating sa kanyang buhay. Let's face it, sabi nga nung ilan, pag dumarating daw ang bagong taon, bagong hamon. Siguro tamang totoo o pwedeng tamang may pagkamali din, no?
Para sa akin kasi, basta bagong taon man o lumang taon, basta kasama si Kristo Jesus, lagi tayong panalo. Kasi iniiwan natin sa kamay niya ang lahat. Hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na kaya nating gawin or I will do this, I will do that. No. Sapagkat alam niyo yung isang buong taon na yan, from January 1st to December 31st ng taon na ito, alam natin nasa kamay na ng Panginoon. Nakita na po lahat ni Jesus ang mangyayari sa buong mundo. Past, present, future. Kaya nga nakapako po siya sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Ngayon, 2026, balik po tayo sa topic po natin. Nag-e-escalate po ba ang mga war sa Middle East? Kagabi po may narinig po ako, parang Iran na naman tungkol sa Israel tsaka sa US, no? Hindi ko na po elaborate po dito. Tapos, yung yung pag-rise ng AI. Maraming nababahala sa AI, pero tayo naman mga Kristiyano kasi, maging masaya tayo kung ano yung available sa atin. Yung AI, gamitin natin for the glory of God. Let's use AI for the glory of the Lord. No? Artificial intelligence. Yes, it's an artificial intelligence. Pero tandaan po ninyo, merong mga bagay talaga na galing sa Biblia. No? Pag inilagay mo naman sa AI, yung ibibigay naman ng AI na sagot, galing pa rin sa Bible yon. Kaya ultimately, that's the Word of God. Para po sa akin ganun, wag po tayong masyadong maging dogmatic regarding things dahil maaring masapawan po niyan yung katinuan natin sa isipan, no? Sapagkat malay mo, yung AI na yan, ipinagkaloob ng Panginoon sa panahon natin ngayon para makapag-evangelize tayo ng mas madali o ng mas quick dahil malapit na nga po siyang dumating, hindi po ba? So, let's use technology to glorify the Lord rather than accuse this or accuse that, condemn this or condemn that. Use it for the glory of the Lord. Whatever you do, give thanks. Sabi ng Bible. May pa nakalagay doon eh. Ano ginagawa niyo? Gawin, do it all for the glory of the Lord. It's in the scripture. It's in the scriptures. So, yun pong gawin po natin. Hayaan natin ang 2026 na maging pagpapala sa atin at maging pagpapala din sa iba through us, no? Nahayaan natin na ang Panginoon ay gamitin tayo para maging blessing din tayo sa iba, no? Number one, magiging blessing tayo sa iba if we are going to tell them the gospel. If we are going to tell them about Jesus, namatay siya sa krus, binayaran lahat ng kasalanan natin. You know what? That's the biggest, no? That's the biggest good news. That's the biggest and brightest news na maririnig nila this 2026 na forgiven na ang kasalanan nila. Someone died for them 2,000 years ago and that is God the Son, the Lord Jesus Himself. No? At ang Panginoong Hesukristo po ang dahilan bakit maligaya ang pasok ng bawat taon sa bawat mananampalataya. Mabigat lang ang pasok ng isang bagong taon sa isang tao na wala kay Kristo sapagkat iniisip niya ang mga paghamon ng buhay ay haharapin niya mag-isa sapagkat wala siyang kasamang Diyos na sa kanya ay nagmamahal. Hindi niya alam kung kanino niya iaangkla ang kanyang buhay. Pero pag naki-Christ ka na kasi, alam mo lahat. Ang direction mo lahat, alam mo si Jesus lang. Okay? Alam po ba ninyo, napansin niyo po ba? Kasi simula lang ng taon, may magtatapos na. Hindi ba napakabilis ng panahon ngayon? Super bilis ng panahon ngayon. Baka mamaya nag-vlog na naman tayo for New Year. No? Nag-vlog na naman tayo for Pasko again. Ang bilis ng panahon, papasok naman tayo sa mahal na araw. Kailan yung nagdaang mahal na araw? Ngayon, ang gawin po natin, 2026, sabihin mo, Lord Jesus, I commit 2026 sa iyong mga kamay. At alam ko, Panginoong Jesus, because I committed it to you, ikaw may hawak ng lahat. At hindi ako matatakot, hindi ako magugulumihanan, dahil walang rason para matakot ang isang mananampalataya. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, pakiclick naman po ang subscribe button. Mag-subscribe kayo sa channel na ito. I-share mga videos natin dito. No? At ang mag-ibigan yung videos, i-share ninyo. Maraming makikinabang, maraming magiging maligaya, at maraming makakilala kay Hesukristo nagmamahal sa atin.